Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang magipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa Martes tayo na ika-34 na linggo ng kanilang panahon. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay narit sa loob ng Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at sa ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idagdag rin natin ang ating intensyon para kay Fernando Carpio, para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo't higit na sa Ukraine at sa Israel, para sa matagumpay na paglalakbay bilang simbahang sinodal. Sa atin pong mga pagbasa ngayon, ay atin pong tunghayan ang propitang pagpapahayag ni Propeta Daniel tungkol sa iba't ibang kaharian. Sa ating Ebanghelyo, pinapahayag ng ating Panginoon na ang pagdating ng anak ng tao, ang Mesiyas at ang kanyang paghahari ay kakaiba sapagkat ito po ay tunay na paghahari ng Diyos sa mga puso ng tao. Sa buhay natin, kinakailangan nating suriin at tingnan kung ang Diyos ba ay siyang naghahari ng ating mga puso. Ngunit sa mga sandali dahil sa ating karapukan at kahinaan, tayo nagkasala. Dumulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sino kong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo ang iyong paglingap sa iyong pag-antig sa aming kalooban upang ang pamumunga ng gawain mo sa amin ay aming mapakinabangan at ang pagpagaling mong katapatan ay aming mapangatawanan sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Daniel kay Nebuchadnezzar, Mahal na hari, ang napanaginip ninyo ay isang malaki at nakasisilaw na rebulto. Nakatayo ito sa harap ninyo at nakatatakot tingnan. Ang ulo nito ay dalisay na ginto, pilak ang dibdib at mga bisig, tanso ang tiyan at mga hita. Ang mga binti at ang mga paa ay bakal at luwad. Habang ito'y tinitingnan ninyo, may batong natipak sa bundok, bumagsak sa mga paa ng rebulto at nadurog ang mga paa. Pagkatapos, nadurog din lahat ang bakal, luwad, tanso, pilak at ginto. Ano pat naging parang ipa. Tinangay ito ng hangin at walang naiwan kahit bakas. Samantala, ang tipak ng batong bumagsak dito ay naging isang napakalaking bundok na pumuno sa buong daigdig. Mahal na hari, yan po ang inyong panaginip at narito naman ang kahulugan. Kayo ay pinagkalooban ng Diyos ng kaharian, pinuspos ng kapangyarihan, kapamahalaan, at karangalan. Niloob ng Diyos na masakop ninyo ang lahat ng tao, hayop at ibon sa lahat ng dako. Kayo ang katumbas ng ulong ginto. Ang susunod sa inyo ay ikalawang kaharian, ngunit mahina
kaysa sa inyo. Pagkatapos, lilitaw ang mga pangatlong kaharian na sinasagisag ng tanso at sasakupin nito ang mga naunang kaharian. Ang pang-apat na kaharian ay sintigas ng bakal, katulad ng nagagawa ng bakal, dudurugin ng kahariang ito ang buong daigdig. Ang ibig mang sabihin ng nakita ninyong mga paa na yari sa bakal at luwad ay ito. Mahahati ang kaharian, ngunit mananatili ang tigas ng bakal, pagkat ito'y pinaghalong bakal at luwad. Ganito naman ang ibig sabihin ng mga paang yari sa pinaghalong bakal at luwad. Magiging makapangyarihan ang kaharian, ngunit madaling babagsak. Ang kahulugan ng pinagsamang bakal at putik ay haluang pag-aasawa, ngunit hindi ito magtatagal kung paanong di maaaring paghaluin ang bakal at putik. Sa panahon ng mga haring yaon, ang Diyos ay magtitindig ng isang kahariang hindi maibabagsak kailanman, ni masasakop ninuman. Dudurugin ito at ganap na wawasakin ng iba pang kaharian. Ano pat hindi na makababangon ng mga iyon kahit kailan. Ang katulad nito ay yaong tipak ng batong dumurog sa ribultong yari sa bakal, luwad, tanso, pilak at ginto. Mahal na hari, ang mangyayari sa hinaharap ay ipinaalam na sa inyo ng dakilang Diyos. Iyan po ang inyong panaginip at ang kanyang kahulugan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat na mga nilikha. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat mga anghel ng Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat mga kalangitan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat, mga tubig sa ibabaw ng langit. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat na bumubuo ng kanyang hukbo. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Magsitay na po ang lahat. Aleluya, aleluya. Manatili kang matapat hanggang ang iyong kamatayan, pagkat buhay aking bigay. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinag-uusapan ng ilang tao ang templo. Ang kahanga-hanga, mga bato na ginamit dito at ang mga palamuti nito na inihandog ng mga tao. Kaya sinabi ni Jesus, darating ang panahong lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho. Walang batong natitira sa ibabaw ng kapwa-bato. Tinanong nila si Jesus, Guro, kailan po ito mangyayari? At ano ang magiging palatandaan na ito'y magaganap na? Sumagot siya, mag-ingat kayo at nang hindi mailigaw ninuman, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan at magsasabi,
Ako ang Mesiyas. At dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong mabagabag kung magkabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat mangyari ang mga ito. Ngunit hindi darating karakaraka ang wakas. At sinabi pa niya, makipagdigmaan ang bansa laban sa kapwa-bansa at ang kaharian sa kapwa-kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom, at magkakasalot sa iba't ibang dako. May lilitaw na kakilakilabot na bagay at mga kagilagilalas na tanda buhat sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo mo ng lahat. Isang mapagpalang araw po sa lahat. Purihin po natin ang ating pong Isus Nazareno. Ang mga pagbasa natin ngayon, lalo na ang ating Ebanghelyo, medyo nakakaantig puso. At magtanong tayo, ito ba'y mabuting balita o hindi? Pero ito ay mga salita ng Diyos. At ito ay tungkol sa tinatawag na hula ng panglima na kaharian. Ang unang pagbasa na mula sa aklat ni Propeta Daniel, Kapitulo 2, verso 31 hanggang 45. Ito yung hula ni Propeta Daniel tungkol sa una hanggang pang-apat na kaharian. Ang haring Nebuchadnezzar ay nanaginip na mayroong isang estatwa na gawa ng iba't ibang mga metal at mga bagay. Na ang ulo nito ay dalisay na ginto. Ito yung kaharian ng Babylonia na ngayon ay kaharian sa Middle East, sa Iraq at mga karatig na bansa. Na ito ay bumagsak noong taon na 539 BC. Bumagsak sa taon 539 bago pa ipinanak si Kristo. Ang pangalawa na kaharian ay tungkol naman sa Pilak. Ito yung paghahari ng Medo-Persia. Nasakop din ng mga Israelita, ng mga Persiano. Pero ito'y babagsak sa panglima na siglo, 5th century, bago ipinanak si Kristo. Ang kasunod na kaharian o pangatlong kaharian ay ang hula ni Propeta Daniel sa may tanso, sa may tiyan, at sa hita. Ito yung kaharian ng Macedonia at Grecia na bumagsak naman noong taon na 323 BC. 223 hindi pa pinanganak ang Panginoon. Na nasakop rin dito ang Israel at iba pang mga bansa. Ang pang-apat na sinasabi, ito yung bakal at luwad na napakatibay, napakalakas. Ito yung imperyo o kaharian ng Roman Empire na bumagsak din. Bumagsak na sa kapanan ng ating Panginoon. Namatay ng ating Panginoon at ito'y taon sa Panginoon ng AD 476 o 476 sa panahon ng Kristyanismo.
o tinatawag ngayon, common era. Pero mayroon ring sinabi si Propeta Daniel tungkol sa panglima na kaharian. At ito pong kaharian na atin pong napakinggan na sinasabi ng ating Panginoong Hesus sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Lucas, Kapitulo 21, versikulo 5 hanggang 11. Na ang lahat na physical at material na mga kaharian at empire, ito'y babagsak. Pero ang panglima, na kung saan ang lahat parang ipa na lang, na wala ngang makikita na lakas at kapangyarihan, ang panglima ay isang espiritual na paghari o kahariang espiritual. Ito yung sinasabi ng ating Panginoon na nung napunta siya sa templo. At sinasabi ng mga tao, ang ganda ng templo. Mga palamuti nito ay ginto. Ang sabi ng Panginoon, yan, guguho yan. At walang naiwan. At tama naman. Kasi pag pupunta kayo sa Israel ngayon, Western Wall na lang ang natira. Gumuho lahat. Dahil, tama yung sinabi ng Panginoong Hesus. Darating ang mga gera, himagsikan, so ilan ang mga world wars. Meron pang lindol, napakalakas na lindol. Dumating na yung mga lindol, mga bagyo, mga salot, dumating ng COVID-19. At sa iba't ibang dako. Ang panglima na paghahari ay paghahari ng Diyos sa mga puso ng tao. At itong mga palatandaan na ating napakinggan ngayon sa Ebanghelyo, dapat nating tingnan na hindi pa tunay na naghahari ang Diyos. Sapagkat nasa puso pa ng mga tao ang pisikal at material na mga kayamanan. Ang mga kapangyarihan dito sa mundo, ang katanyagan dito sa mundo at ang mga kinahumalingan ng mga panibago o modernong gadgets na kung saan ito pa ang hadlang upang masintro ang puso ng tao sa paghahari ng Diyos sa bawat puso natin. Kaya sinimulan ng ating Panginoong Hesus ang kaharian ng Diyos. Pero magpahanggang ngayon, ang pagyabong nito, yumayabong na, pero hindi kabahagi ang tao, karamihan sa tao, sapagkat ang mga tao ay nagkaroon ng puso para sa mga makamundo na bagay. At dahil dito, hindi pa tanyag na maghahari ang Panginoong Diyos sa bawat puso ng tao. Kaya magpapatuloy ang hidwaan, bangayan, mga gera, mga kalamidad, at mga salot, hanggang matuto ang tao at magising na dapat Diyos na ang siyang tunay na darating, ang espiritual na kaharian, na kung saan ang ating Poong Hesus Nazareno ay siya na ang luluklok sa kanyang trono, sa kanyang paghahari na walang hanggan, na sa kanang kamay ng Diyos na Ama, upang tayo na pinagharian ng Diyos ay magsimula ng panibagong kultura at panibagong pananaw na ang pinakamahalaga at pinaka-esensyal sa buhay ay hindi ang mga kinahumalingan natin ngayon, hindi ang mga kapangyarihan sa mundo ang siyang tunay na magbigay kagalingan at kaligtasan, hindi ang mga dito sa ating pisikal na universo ang siyang tunay na pag-asa natin. Bagkos, ang espiritual na paghahari na Diyos ang sentro sa lahat. At kapag hindi pa siya masentro sa puso ng tao, mangyayari ang sinasabi sa mga pagbasa dito, hindi magkakaroon ng tunay na shalom o kapayapaang tunay na kung saan nariyan ang Diyos.
na sumisinag ang kanyang pag-ibig, sapagkat ang pag-ibig sa Diyos higit sa lahat at pagmamahalan sa lahat ng tao ay siyang maghahari sa mundo. Nariyan lang ang Diyos, naghihintay ng pagkakataon sapagkat hindi tayo iwanan niya, sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sama-samang natitipon bilang bayan ng Diyos, may pananalig nating dalhin ang ating mga pangailangan sa Ama. Umaasang ipagkakaloob niya ang ating mga kahilingan at atin pong tutugon, Ama, umaasa kami sa iyo. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang ating mga pastol, naway ganap na maiukol ang kanilang buhay sa pagpapahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng pagsaksi nila ni Dito, manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang mga magulang at mga guro, naway maging mga buhay na halimbawa ng pananampalataya sa mga taong nasa ilalim ng kanilang pagkalinga, manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Tayo, naway magsumikap na gawin kung ano ang tama at ang salita ng Diyos ang maging buhay na puwersa na gumagabay sa ating pagkilos. Manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Tayo naway magmalasakit sa mga matatanda, mga nalulumbay at mga may sakit. Manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang mga yumao, naway makatagpo ng kapahingahan at bagong buhay sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Makalangit na Ama, palalimin mo ang aming panampalataya upang umunlad kami sa iyong pag-ibig at winang maglingkod sa iyo ng may bukas palad at tapat na puso. Nang namin ito sa pagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo iyong balang, tanggapin iyong basbasan, nang sa amin maging tunay na katawan, dugo ng iyong anak. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga banal na alay na iyong ipinag-utos na aming italaga sa pagsamba sa iyong ngalan. At upang kami magindapating paunlakan na iyong tapat na pagmamahal, ngayon mong ang iyong mga utos ay sundin namin kailanman. Sa pagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat siya ay pasalamatan. Aming kapangyarihan tunay marapat ni kay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming mahiyag. Kahit ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaan sa iyo likas. Sa pagpuri namin ay nakikinabang ay kami rin iyong pinakahirapan sa magitan ng anak na minamahal. Kaya kaysa namang nagsisiawit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, Santo, Santo,
Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritu ng banal na makalob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang tipan. Ang aking dugo ni ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Tika pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin yung paglalalas, pagkamatay, at pagkabuhay ng anak, at naalay namin sa iyo, ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Ay sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang silimling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa naman na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ang mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na ang kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin, magaling na utos sa turo ni susubay natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Papasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Tiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa yun siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o layminister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o layminister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ang lahat po ay naanyayahan, lalo na po mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan sa ating First Parish-wide Advent Recollection Series sa darating na November 28, 2023 sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan na may temang debosyon. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Hans Magdurulang, ang ating parochial vicar. Ang lahat po ay inaanyayahan sa dating November 29 sa ganap ni ka-6 ng hapon
gaganapin natin ang pagdiriwang ng banal na misa para sa mga Kristiyanong pinag-uusig o Red Wednesday. Ang lahat po ay inihikayat na magdala ng isang kandila na gagamitin natin sa pagdiriwang na ito. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa. Pagkatapos ng misa, wisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza nun lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagkalooban mo ng pagsasalo sa iyong kagalakan, ay lagi nawang lumingon sa pinanggalingan nitong banal na pakikinabang, upang kami huwag mawalay sa iyo na aming hantungan, sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa, mga kapatid, ating pagdasalang ng ating mga minahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng pagsilang sa iyo, galing ang aming hiram na buhay. Kung kabang loob po kaming nanalangin at kami makaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa na mga pumanaw na sa mundong ito, sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan, ang kasalanan upang sila ay bing marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iyaon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit kapayapaan kailanman, higawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mga panatag naman sila sa kapayapaan. Amen. Maraming salamat po sa iyong pakilahok ngayon sa Eklesiya Banal na Misa, kayong narito sa loob ng Basilica Menor, Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, kayong mga naugnay sa iba't ibang social media platform na posting sa iba't ibang paraan. Naway pagpalain kayo lagi ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng nagbibigay tulong sa Quiapo Church. Salamat po sa iyong tulong, pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalain kayo lagi ng Pong Jesus Nazareno. Tayo ay hindi pababayaan ng Diyos. Anuman ang darating sa buhay natin, anumang mga pinagdaanan, anumang mga kaguluhan sa mundo, nariyan lang ang Diyos sapagkat gusto niyang maghahari siya sa ating mga puso. Ngayon na po ang pasbas. Mangyari po lamang itaas bagya, mga bagay-bagay na pasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, niagbasan ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos ng kataungan. Pakinggan mong kaninang kanan nagsusumamo sa makamtanaw nilang katugunan at tanggapin ng kasagutan mitang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalam imahen na salat mga bagay-bagay. Basbasan na may makaramdaman. Sa pagitan ng benisyon ito na may mahalan ng pangakon sa binyag na ikaw ang naibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Pong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
nilulungkot